Sa buhay na ito'y maglalakbay tayo, langit na tahanan ang ating tungo. Lahat ng mga bagay na nakamtan mo, ito'y iiwanan pagdating ni Kristo. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kay tuli ng takbo ng orasan, maging ang araw ay daling dumaan. Lumilipas ang taon nang di na mamalayan, maging tao'y kumukupas rin sa kanyang kapanahunan. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kailan mo pa siya kikilalanin? Sa kalooban niya ay pasako. Ang oras ay mahalaga, huwag mo nang sayangin pa. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. Umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoon dahil nagkalooban tayo muli ng pagkakataon upang ang kanyang salita'y ating pong mapagbulayan. This world is not our final view. God's Good word morning po kay Sister His Edith. truth our Sabi kay guide. Pastor Boy, diyan po sa
with Pangil, Jesus Laguna. walking by our side. Ganun din Search the kay Mamo, good morning. scriptures, come and see. They lead us to eternity. Tikon Carlito Ventura, magandang umaga po. Son, God's perfect plan, life eternal in the great Hilda Puto, good morning. Search the scriptures. At ganun din kay Pearl, magandang umaga. They reveal Brother Roger, Christ Hermosa, good morning po. in His name, life is given, eternal life. Kaya Sister Edna Buse, good morning. At ganun din kay Sister Nita, magandang umaga. At kasama na rin po natin ngayon si Sister Gemma Gliponeo, diyan po sa Naga City. Good morning po. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po sa binigay niyo sa aming panibagong buhay at kalakasan. Maging sa pagkakataong ito upang ang iyong salita ay amin pong mapagbulayan. Dalangin po namin ang inyo pong pangungusap sa amin pong mga puso. Linisin niyo po kami sa anumang aming karumihan at amin pong hiling ang inyo pong banal na espiritu ang sa amin po'y magpaunawa sa inyong mga salita na amin pong matutunghayan. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming sama at dalangin. Amen. Magandang umaga rin po kay Wani Paelmo. At dito na po tayo sa Psalms chapter 74 verse 18. Psalms chapter 74 verse 18 to 23. Ito po ang sabi ng Bible. Remember this, that the enemy hath reproached, O Lord, and that the foolish people have blasphemed thy name. O deliver not the soul of thy turtle dove unto the multitude of the wicked. Forget not the congregation of thy poor forever. Have respect unto the covenant, for the dark places of the earth are full of habitations of cruelty. O let not the oppressed return ashamed. Let the poor and needy praise thy name. Arise, O God, plead thine own cause. Remember how the foolish man reproacheth thee daily. Forget not the voice of thine enemies, the tumult of those that rise up against against thee increaseth continually. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. Good morning po kaya Sister Miriam Banyel. At ganoon din kaya Brother Leo. Good morning. At kay Preacher Ed. Magandang umaga po. Dito po tayo sa ating pong nabasa mula sa verse 18 hanggang verse 23 ay para bang dito sa bahaging ito, sinasabi dito ng psalmist na nakataya yung pangalan ng Diyos. Sa ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos, ganito rin po, ang pangalan po ng ating Panginoon ay nakataya sa ating pong buhay. Kaya nga po sa ating pong pamumuhay, ay sinisikap natin na mamuhay ng matuwid. Sinisikap natin maging matuwid sa ating pong pamumuhay dahil ang pangalan ng Diyos ang nakataya. Yung sinasabi minsan natin na yung ating tinasawag na testimony, yung patutuo natin, ay po, wala naman tayong iingatang patutuo eh. Ang iniingatan natin, yung pangalan ng ating pong Panginoon. Dahil tayo mismo,
wala namang sisirain na, wala namang masisira sa atin. Opo, dahil tayo naman talaga ay marumi, tayo ay makasalanan at kung tayo ang titingnan ng tao ang ating pong buhay, titingnan ng ating kapwa, ah, wala naman patutuong masisira sa atin. Sira naman talaga tayo, yung ating patutuo. Oo. Kaya lang, dahil nga sa pangalan ng Panginoon, dahil sa ating pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon, ang dala na natin pangalan niya. Kaya ang nakataya sa atin pong buhay, pangalan ng Panginoon. Hindi na yung pangalan natin, 'di ba? Hindi na yung reputasyon natin ang nakataya kundi yung pangalan na ng ating Diyos. Ayan sabi dun sa verse 18, "Remember this, that the enemy hath reproached, O Lord, and that the foolish people have blasphemed thy name." Ano po dito ay pinapakita o sinasabi dito ng psalmist na yung mga kaaway ay naandun yung panunuya sa kanya. God's enemies are mocking him. At ganito rin po, hindi lang natin minsan maaring naririnig sa mga labi ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon, pero sa kanilang mga isipan at kapag siguro sa ibang mga pagkakataon, may mga sinasabi rin sila na natutuya yung pangalan ng Panginoon sa atin. May mga nababanggit din sila na hindi maganda laban sa mga mananampalataya, sa ating mga anak ng Diyos. At ang namamak yung pangalan ng Panginoon. Kaya sabi nga dito, nandun yung yung para bang hinihiya. Kaya minsan, sa ating pong pamumuhay, kung hindi magiging maayos yung ating pong pakitungo, hindi maayos yung ating pamumuhay sa labas, tinutuya nila yung pangalan ng Panginoon. Minsan sinasabi ng mga kaaway o mga unsaved na ganyan ba yung Kristiyano? Ganyan pala yung Kristiyano eh. Ba, yun ang sinasabi nila. Di ba ano yan? Christian yan. Di ba yan ay Baptist yan? Di ba yan ay nag-aaral pa nga ng Bible? Nag-Bible study pa nga yan sila. Bakit ganyan? Bakit ganun? Ang nakataya, sabi ko nga kanina, ay pangalan ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo magiging tayong hindi maingat sa ating pong pamumuhay, hindi naman tayo ang mapupulaan ang pangalan ng Panginoon. Hindi naman tayo masisira ang pangalan ng Panginoon. Kaya minsan may mga katanungan yung mga tao, lalo kung may sa mga mananampalataya. Minsan ang matatanong ng kanilang kapwa na, "Oh, di ba diyan ka nagsisimba? Di ba kasama ka diyan?" Tapos minsan may mga dahil hindi na tayo nakakasama doon sa grupo at di na tayo doon na nag-church, sa halimbawa na lang, minsan ganito masasabi nila, "Ay, kasi ganito diyan eh, kasi ganito yan eh, kasi ganito yung mga kapatiran diyan, kasi ganito yung mga leader diyan, ganito yung mga preacher diyan, ganito yung pastor diyan." Ano po, hindi sila aware yung mga kahit ano po, yung mga Kristiyano na gano'n na pahinto na at nakakapagsalita sila ng laban na doon sa hindi nila napansin na ang kanila nang pinapahamak, pangalan na ng Panginoon. Di ba? Pangalan na ng Panginoon. Kaya nga po ito yung magandang kay David noon eh. Nung siya ay pinagtangkaan na patayin ni King Saul, ang sabi ng Bible, siya ay umalis na lang ng tahimik. Umalis na lang ng tahimik. Bakit? Kaya alam niya na si Saul ay pinili rin naman ng Diyos, inanoint ng Panginoon. Umalis na lang siya ng tahimik, hindi siya nagdamay, hindi siya nagsama ng ibang mga sundalo. Bagamat
may mga sundalo na nung nalaman na siya ay wala na doon sa kampo, ay maaaring yung iba ay sumama na rin, ay hinanap siya, sumama sa kanya. Kung ilagay natin sa panahon natin ngayon, sa mga anak ng Diyos, ganito rin po ang pwedeng mangyari. Nakataya yung pangalan ng Panginoon. Kung yung mga unbeliever, minamock nila ang pangalan ng Panginoon, yung mga unsaved, pinanunood nila, tinitingnan nila yung buhay natin mga anak ng Diyos. At kapag ka sila ay nagtaka, at bakit gano'n na, bakit wala ka na dyan, at tayo ay magsalita din ng laban doon sa church o laban doon sa mga kapatiran, ang ating pong itinataya na nasisira, hindi naman yung church, hindi naman yung pastor, hindi naman yung leader, hindi naman yung miyembro, ano po kung sino? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Kaya para bang lumalabas na nagiging kagaya ng kaaway ng Diyos. Ang nasisira, ang sinisira, pangalan ng Panginoon. Di ba? Hindi naman talaga yung tao. Kaya dito po, kung sakali, kung tayo man ay ganun, nasa ganung punto, at mayroon tayong pangit na karanasan sa ating kapwa mananampalataya o kahit man sa yan ay sa mga leader sa church, ay hayaan na lang natin. Kung tayo ay aalis at hihiwalay, aalis lang tayo ng tahimik. Kung meron mga katanungan, hayaan na lang natin sila. Kung tayo man ay tinatanong ng iba, huwag na lang nating ibigay. Bakit po? Ang nakataya, pangalan ng Panginoon. Alam po, para bang naging ugali na ng tao, yung mga mag-usyoso. Kung ano nangyari, bakit ganun? Bakit? Alam po, wag na lang. Kasi, hindi natin mapapansin, kapag binuka na natin ang ating mga labi, kapag tayo nagsalita na, ang mapupulaan ang Panginoon. Minsan, kapag tayo ay nagsalita na, makakapagsalita tayo ng mga negatibo, makapagsalita tayo ng mga salita na hindi maganda, ang nakataya doon, pangalan ng Panginoon. At sa atin namang bahagi, pananagutan natin sa Panginoon. Ang sabi ng Bible lahat pananagutan natin, maging yung mga idle words, pananagutan natin sa Panginoon. Sabi sa verse 19, verse 18, sa pangalawang bahagi, O Lord, and that the foolish people have blasphemed thy name. Diba? Itong mga mangmang, nilalapastangan nila ang iyong pangalan. Naalala ko noon, nung nasa Isabela kami. Nag-Bible study, nag-Bible study ako doon, may mga nakilala sa Panginoon. May mga tao na naririnig ko na sinasabi, ay ito na yung mga, siyempre hindi nila pa masyadong yung ating grupo, sabi na, ito na yung mga, imbis na sabihin na yung mga Baptist, ito na yung mga bagtit. Parang sabi ng mga siraulo. Alam niyo po, ang bitbit naman natin ay salita ng Diyos, kahit ano pa sabihin nila, hindi naman tayo yung sinasabihan nila nun, ang Diyos. Ang Panginoon. Kaya ito sabi dito ng Bible, that the foolish people have blasphemed thy name. Kumbaga nga po ay normal lang ito. Normal lang yan dito sa mundo na yan ay gawin at sabihin ng tao sa mga anak ng Diyos sa atin habang tayo ay gumagawa at naglilingkod. Kaya sabi niya sa verse 19, Oh, deliver not the soul of thy turtle dove.
unto the multitude of the wicked, forget not the congregation of thy poor forever. Kaya dito sa verse 19, para bang panalangin na ito na yung panalangin, huwag niyo pong ipahintulot na huwag niyo ibigay yung kaluluwa ng iyong ng mga inakay ng iyong kalapati. Sabi niya, forget not the congregation of thy poor forever. Forget not. At alam kasi dito na itong mga foolish, itong mga mangmang ay talagang wala yan, hindi yan wala yung preno. Wala yung pakundangan. Talagang sasabihin yan, magsasalita yan ng laban sa mga matuwid. At ano pong nung sinabi niya ito, para bang pinapakita lamang dito na yung mga mananampalataya o ang tao ng Diyos ay nakakaranas ng pagdurusa at panganib. At totoo po ito. Diba? Kahit sa ating pong panahon, sa modernong panahon, yung mga anak ng Diyos, nakakaranas naman ng affliction at danger sa kanilang mga buhay. Diba? Ang daming kahirapan, ang daming kabigatan. Pero naandyan po ang Panginoon. Kaya sabi niya dito, forget not, deliver not the soul. Wag mo pahintulot na maagaw itong mga inakay. Wag mong kalimutan ang iyong bayan, wag mong kalimutan ang iyong kongregasyon, ang iyong mga tao, ang iyong mga anak. At ganito rin po tayo. Akala lang minsan ng mananampalataya, nakalimutan na siya ng Diyos. Pero ang totoo, hindi po. Hindi tayo nakalimutan ng Panginoon at nandiyan ang Panginoon. Bagamat may mga pagkakataon, sabi ko nga kanina, na nakakaranas ng paghihirap, kahirapan, pagdurusa, panganib ang mga anak ng Diyos, pero hindi siya kailanman nakalimutan ng Panginoon. Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Nandiyan siya lagi. Kaya minsan kapag nalampasan ng mananampalataya, yung panganib, nalampasan yung mga kahirapan, nalampasan yung mga kabigatan, doon yung ating pasasalamat, doon na tayo ay tuwang-tuwa, doon na tayo ay masaya, pero huwag nating kalimutan, ito'y dahil sa Panginoon. Kaya natin nalampasan. Kaya natin napagtagumpayan. Ito'y dahil sa Panginoon. Kung may mga pangit na karanasan na napagtagumpayan, ito'y dahil sa Panginoon. Hindi dahil po sa atin. Hindi dahil sa sarili nating kahusayan o kagalingan. Dahil sa atin pong Panginoong Diyos. Have respect unto the covenant, for the dark places of the earth are full of the habitation of the cruelty. Diba? Ito naman ang totoo. Ang daigdig po na meron na ating kinalalagyan ngayon, punong-puno naman talaga ito ng ito'y pinananahanan ng mga karahasan, ng kasamaan. Kaya wala tayong mai-expect na mabuti, kabutihan dito sa sanlibutan. Kaya ganun na lang yung sa atin, ganun na lamang dapat yung ating pag-iingat. Naandito sa sanlibutan, naandito sa mundo, yung mga patibong ng kaaway para tayo po ay mabiktima, para tayo ay bumagsak, para tayo ay manghina, at kagaya ng kanyang hangarin o ay tayo po ay manakaw sa Diyos
at mawasak yung ating pong buhay. Yan po yung yan ang meron dito sa mundo. Kaya ang sabi ng nitong Psalmist sa verse 21, "Oh, let not the oppressed return ashamed, let the poor and the needy praise thy name." Kahit itong mga sabi niya, itong mga oppressed, wag na yung bumalik na siya ay nandun yung kahihiyan. Huwag siyang mapahiya. Bagkus ay let the poor and the needy praise thy name. Purihin ang iyong pangalan ng mga nangangailangan ng mga dukha. Kaya lang minsan na lang po, may mga tao na sa panahon ng kanilang pangangailangan, imbis na mas lalo magpuri sa Diyos, lumapit sa Diyos, ay alam po nangyayari, lumalayo. Imbis na hanapin ay ang Panginoon, ang sinisikap hanapin ay yung provision do sa kanyang pangangailangan. Samantalang ang Diyos nangako na at sinabi na ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi niya, unahin mo lang at lahat ng mga bagay na ito idadagdag ko sa iyo, ipagkakaloob ko sa iyo. Diba? Sabi rin ni Apostle Paul sa mga taga Pilipos, sabi niya, di ba? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. My God shall supply all your need. Alam niyo po kung bakit minsan ay hindi ito hindi maintindihan at hindi sabi natin hindi nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Mali yung kanyang naiisip Mali yung kanyang hindi naman ang pangako ng Diyos all your need. Kaya lang ang hinahanap minsan ng tao ay kahit yung mga sabihin natin hindi na natin need want na natin. Yung gusto lang natin, yung luho na, kahit yung luho lang, gusto natin i-provide ng Diyos, samantalang ang pinangako na, hinahanap natin sa Panginoon, samantalang ang pangako ng Diyos, lahat lang ng ating pangangailangan. Kaya ano po nangyayari? Sinisikap nila, matustusan yung kanilang pangangailangan, samantalang ito pinangako na ng Diyos. Kaya isusupply niya, unahin lamang siya. Kaya hindi na nakakapagpuri kapag nalampasan niya at na-provide yung pangangailangan, hindi na siya magpupuri sa Diyos kasi sa isip niya ay akong gumawa Kaya sabi dito, let the poor and the needy praise thy name. Purihin ang iyong pangalan nitong mga mahihirap at nangangailangan. Arise, O God, plead thine own cause. Remember how the foolish man reproacheth thee daily. Una, nakita natin ang mga kaaway ay nandun yung panunuya sa pangalan ng Panginoon. Nandun yung kanilang pag-mock. Pangalawa, nakita natin na itong mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos, ay nakakaranas ng mga kahirapan at panganib. Pero dito sa bahagi ito sa verse 22, sabi dito ng Psalmist, arise, O God, plead thine own cause, remember how the foolish man reproacheth thee daily. Forget not the voice of thine enemies, the tumult of those that rise up against thee increaseth continually. Para bang sinasabi niya dito na kailangan na ng Panginoon, kailangan ng ating Diyos na bumangon, tumindig, at ipagtanggol ang kanyang pangalan at ang kanyang bayan. Pero rin po, hindi naman na natin kailangang ipaalala sa Diyos. Alam ng Panginoon ang lahat ng nangyayari. Diba? Pero dito, dahil bilang tao, nandun kasi sa punto ng kabigatan, itong Psalmist, kaya sinasabi niya na bumangon ka na, Panginoon. Ipaglaban mo ang iyong sarili, ipaglaban mo kami.
Parang kagaya ng alam niyo po yung Panginoong Hesukristo ay nasa krus, yun doon sabi nung isang magnanakaw bumaba ka diyan, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami. Ito yung sabi nung magnanakaw doon sa krus. At ito rin, parang dito, pinakikita lang na dapat nang ipagtanggol ng Diyos. Bumangon ang Panginoon, ipagtanggol niya ng kanyang pangalan at ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak. Alam po, hindi naman na natin kailangan itong ipanalangin. Hindi na natin kailangan pang ipaalaala sa Panginoon. Alam ng Panginoon. Opo. Ang magtatanggol sa atin, sa mga anak ng Diyos, ang Diyos. Magtatanggol magtatanggol sa kanyang pangalan, siya rin naman. Meron tayong magagawa na magagawa natin na panindiganan yung ating pananampalataya para ipagtanggol ang pangalan ng Panginoon. Pero ang may kakayanan talaga na ipagtanggol ito, ang ating Diyos. Kaya dito, makita natin, nandiyan ang kaaway, may kalaban, ang daigdig ay puno ng sabihin nating mga pinananahanan ng kasamaan. Naandyan na kanilang dinudusta yung pangalan ng Diyos. Kaya lang, minsan, sabi ko nga, minsan kahit anak ng Diyos nagagawa ito. O kapag may anak ng Diyos na hindi niya nagustuhan yung kanyang ginagawa ng kanyang kapatid, ay di niya alam yung mga pananalita na nasasabi niya laban sa kanyang kapatid, ay ginagawa na niya para sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Ito sabi ng Panginoon, ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, maliliit mong kapatid, ginagawa mo rin sa akin. Yung iba, dahil hindi nila nagustuhan yung mga namiminuno doon sa loob ng church, aalis at magsasalita ng hindi maganda laban, hindi niya alam na ginagawa, na sinasabi niya yon laban sa kanyang Diyos. Kaya dito, para bang lumalabas na inaaway niya ang Diyos. Kaya dito, nung sinabi dito ng psalmist na arise, O God, hindi na tayo bilang mga anak ng Diyos, din natin kailangan pang paalala sa Panginoon. Alam ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon. Sa atin lang, gagawa ay manatili. Manatili, gawin kung ano yung nararapat, gawin kung ano yung matuwid sa harapan ng Panginoon, sikaping gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi ko nung mga nakaraan, hindi naman sila yung tao ang ating audience ng ating pong buhay. Tandaan natin, ang audience natin dapat ang ating Panginoon. Ginagawa natin, yung mga bagay na ginagawa natin, hindi para makita ng tao kung sino tayo, kundi ginagawa natin yon para sa ating Panginoon. Dahil nakatingin sa atin ang ating Panginoon. Hindi natin ginagawa para sa kanila. Kung matuwa man sila o hindi, wala na tayo doon. Basta sa atin, ang ating layunin, matuwa ang Diyos. Masiyahan ang Diyos. Kung hindi nila nagugustuhan yung ating ginagawa, bahala sila. Basta kung alam natin na ginagawa natin, nagugustuhan ng Diyos. Kaya bago natin hakbangan yung isang bagay natin gagawin, isipin agad natin, masisiyahan kaya ang Panginoon? Matutuwa ba ang Panginoon? Kung matutuwa ang Panginoon, go. Gawin lang natin. At kahit paano sabihin ng iba, kahit pang ano sabihin ng tao, gawin lang natin. Bakit? Para sa Panginoon. Huwag tayo makagaya nitong mga enemies. Minsan nagigit tayong parang enemies ng Panginoon. Wag nawa. Atin pong gawin yan, yung mga bagay-bagay, para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po
sa palaala ng inyong mga salita. Salamat sa inyo pong biyaya at kabutihan at tunay nga na kahit wala namang kaming gawin ay kaya niyong ipagtanggol ang inyo pong pangalan at maging kami na inyo pong mga anak. At naandun din ang inyo pong pangako sa amin ng probisyon na minsan nakakalimutan namin kung kaya't kami ay patuloy na gumagawa para sa amin pong mga pangangailangan. Pero kung amin palang uunahin at gaganapin ang inyo pong kalooban sa amin pong buhay, uunahin namin kayo. Totoo ang inyo pong pangako at ito po itutuparin nyo sa buhay ng inyo pong mga anak. Dalangin ko po ang bawat isa na nakikinig ay inyo pong ingatan at pagpalain ang kanila pong mga buhay. Hinihiling ko po ang inyo pong mga anak na pumapasok, nagbubiyahe, ingatan sila, maging mga kabuhayan at negosyo ng inyo pong mga anak ay pagpalaid. Bless niyo po, Panginoon, ang inyo pong mga anak, maging ang inyo pong mga lingkod, mga kapastoran, mga misyonero, bless niyo po sila, ang kanilang buhay, ang kanilang kalusugan. At sa mga kapatid namin na may karamdaman, batid niyo po, Panginoon, sila, ang kanilang kalalagayan. Hinihiling ko po ang inyo pong pagpapagaling, pagpapalakas sa kanilang mga pisikal na katawan, Panginoon. At ganun din po, maging ang aming bansa, patuloy na kayo po siyang manguna, ayos, magbigay ng kapayapaan at magpaunlad sa ekonomiya ng aming pong bayan. At ganun din, Panginoon, sa mga aming mga tagapanguna sa aming pong bansa. Kaya dalangin ko po, Panginoon, ang inyo pong pagkilos sa kanilang mga puso at buhay. Nawa sila ay makakilala sa inyo ng lubos bilang Panginoon at tagapagligtas. Amin din pong pinagkakatiwala sa inyo ang buong maghapong ito. Pangunahan niyo po kami at nawa ay magawa namin ang mga bagay na nakakalugod sa inyo pong paningin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aking samat dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat sa mga kapatid nating nakasama na ngayong umaga. Magandang umaga po at maraming salamat kay Nanay Pasita Pilar. Morning po. Ganun din kaya Rosie Eranjo, Sister Rose, good morning. At kay Marian Bilao Sopenya diyan sa New Zealand, good morning. Kaya Sister Raquel, Pastor Joel diyan sa Calamba, good morning. Kay Jade Christy Ferrer, Cristel Ferrer, good morning. At sa iba pa nating mga kapatid na hindi ko man kayo mabasa dito, makakita ang inyong pong pangalan, bumati, magandang umaga, pagpalain kayo ng ating It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God
eternal in the great I am. Search the scriptures